At nagbabalik ang Good Morning Boss. Mga boss, sabi nga nila, di ba, health is wealth. Kaya naman ngayong umaga, pag-uusapan natin kung paano ba kahalaga at kung paano ba natin mapapangalagaan ang ating mga sarili. Kaya naman this morning, makakasama natin ang ating very special guest from Department of Health, Yusek Ted Herbosa. Good morning, Yusek. Good morning, Carla. Good morning sa boss natin, sa mga boss. Ayan, good morning mga boss. So, Sir Yusek, sabi ko nga po kanina, di ba, health is wealth. So tayo pong mga Pilipino, how healthy are we? Actually, gumaganda na ating health status kung titingnan mo yung ating mga life expectancy, humahaba na mga buhay natin. Pero ang nagiging change sa ating health status sa Pilipinas, nagbago mula sa communicable diseases, yung nakakahawa, to yung non-communicable diseases. Ang kinamamatay ngayon ng mga Pilipino, heart attack, stroke, cancer, tsaka yung mga naaaksidente sa kalye, yung road injury. So, nagbabago din yung programa natin. Dumadami yon, pero hindi naman tayo tumitigil sa pag-control ng mga communicable disease. Meron tayong measles, di ba, leptospirosis, at mga iba-iba pang mga sakit na TB, HIV na kailangan din i-control. So, ang sitwasyon sa atin, meron tayong double burden. Yung talagang we have both the illnesses and we want yung Filipinos to be healthy para maging competitive yung country natin. Of course, syempre, Yusek, sabi niyo nga po, gusto po natin, lahat tayo po mga Pilipino ay healthy. So, kamusta naman po yung healthcare natin? Gaano po ito ka-accessible ngayon? Okay, maganda yung tanong na yan kasi yun nga ang tinutukan ng administration, no? Yung universal healthcare or kalusugang pangkalahatan. So, ang idea kasi dati, madaming mahihirap na namamatay, hindi man lang nagpunta sa ospital o sa doktor. So, ngayon, ang ginawa natin, tumutok tayo doon sa mga pinakamahihirap. At number one, binigyan natin sila ng PhilHealth enrollment na dati wala or kuminsan pagka erratic lang, pag nagbigay yung local chief executive ng mga libreng PhilHealth sa mahirap, nakakakuha sila, pero hindi consistent. So, pinondohan natin to sa pamamagitan ng Syntax. Tapos, pinaganda natin yung mga fasilidad, yung mga rural health unit at mga district hospital. Kasi ito yung mga nakatutok doon sa ating mga mahihirap, lalo na sa mga communities at islands all over the Philippines. So, nag-invest tayo doon, nag-invest tayo sa mas magandang pasilidad, mas magandang mga gamit, at pinalawak yung mga benefits ng PhilHealth, yung may primary care benefit. Nagpadala din tayo ng mga nurses sa mga rural health units, yung nurse deployment program. This year, 11,000 yung ating na-employ and sent out to different areas. Pati doctor to the barrios, nag-sent out din tayo dyan. So, all in all, malaki ang naging change sa healthcare. Ako as a doctor, 30 years na akong doctor, more than 30 years. And nakita ko that this time yung government nag-spend talaga ng mas malaki for healthcare. Ano yun isa yun sa pangako talaga na bigyan ng kalusugan ng lahat ng mamamayan. At talagang dumami naman talaga yung pondo na naibigay sa kagawaran ng kalusugan at dumami rin ang serbisyo. And I hope nararamdaman yun ng mga mahihirap na pumupunta na sa public hospital. So, Sir Yusek, na pag-usapan nga po natin, ito nga po para po sa mga mahihirap at misalo na po na mga asa rural areas. Ano na po ba yung mga bagong programa for them to understand at misalo po nila maintindihan yung mga pwede po nilang, kumbaga, ilapit doon sa mga healthcares po? Ano po ba yung mga benefits na makukuha nila dito sa mga health insurance? Unang-una yung PhilHealth dati nakatutok lang yan sa naka-confine. Pag na-confine ka sa ospital. So okay yun, tuloy-tuloy yun. Pero dinagdagan na natin yan, meron ng tinatawag na primary care benefits. Kasi nga, sabi ko, yung mga sakit ngayon, yung heart attack, stroke, nakukuha yan kung hypertensive ka, kung diabetic ka. So meron na tayong mga medicines for the poor na chronically pwede lang inumin para ma-prevent yung heart attack, yung stroke, at yung mga complications ng diabetes, kagaya ng kidney failure or some other complications. So, ina-assure ng government na continuous yung pagbigay nitong gamot. Tapos, meron din tayo tinatawag ng mga TB medicines. Para dun sa ma-diagnose na may TB, the rural health units can provide TB medicines for them para ma-complete nila yung treatment. Kasi medyo months yung treatment. So, kadalasan, pag kinuha lang nila yung reseta, hindi na nila tatapusin pag maganda na yung pakiramdam nila. So, ito, we make this available para less complications at hindi kumalat yung sakit na yon. Pagkatapos, nagdagdag tayo ng mga birthing centers sa ating mga rural health units, sa ating barangay health stations, para ma-change natin yung practice na sa bahay lang nanganganak.
So because may PhilHealth na sila, sa marami ng mga nanay, maraming mga mothers na pumipili mga anak doon sa either district hospital, rural health unit, or even the barangay health station. At midwife po ang nagpapaanak sa kanila doon, hindi na yung hilot or komadrona. Yes. So talagang yung mga experience or licensed na skilled workers sa health. At pag may complication, dadali naman sila doon sa nearest hospital para ma-prevent yung mga nanay na namamatay just because of childbirth. Mataas din kasi yun eh. Yun ang isa sa commitment natin sa Millennium Development Goals. Right. Paano naman po yung sa may RH, yung family planning po? Yun. Napasa din natin yun. No? Sabi ko nga, yung sin tax, napasa natin, additional tax sa alcohol and tobacco, at nilagay natin yun pang-enroll ng mga mahihirap. Yes. So this year, ang pinakamaraming na-enroll. And every year na yan, kasi nga habang hindi binabago yung tax schedule doon sa cigarettes, laging may pera at pondo para sa PhilHealth na may hirap. Yung doon sa RH naman, medyo natenga siya sa Supreme Court, pero na decision na this year na constitutional. So we will make it available sa ating mga kababaihan, lalo na yung mga na gusto mag-space ng kanilang mga anak. Yun yung malaking tulong para makaahon sila sa kahirapan. Ang nakita namin, kadalasan, anak sila ng anak, and then lalong humihirap ang buhay nila. So gusto namin kumonti na maplano, mabigyan ng edukasyon at kalusugan yung mga kabataan. Pag lumakas sila ng malusog at may edukasyon, magkakatrabaho sila at makakaahon silang buong pamilya sa kahirapan. Naku, napakaganda po talaga ng mga programa ng DOH ngayon. Misalo na ito, sikat na sikat po kayo sa inyong mga dance moves. So ano-ano pa Hindi po? ako yun. Opo, pero ang DOH po talagang very active kayo dyan at very catchy siya. Maraming talagang mga Pilipinong natutuwa dito. So ano naman po ba mga programang aabangan ulit na naming mga Pilipino? Yung ating isang Assistant Secretary, si Assistant Secretary Tarek, mahilig talaga sumayaw yan. And that's because sinabi ko nga, ang sakit natin, yung heart attack, stroke, hypertension, obesity, diabetes, ito, mapiprevent natin to with a healthy lifestyle. So one of them is regular exercise, and dancing is one of the best forms of exercise. So yan, pinopromote talaga namin yan, yung Go for Health exercise, tapos yung pagbawas sa paninigarilyo or pagtigil sa paninigarilyo at pagbawas sa alak, and then yung correct diet, yung very important aspects na gusto nating makontrol. Ito yung nasa programa. Meron din tayong programa na we're awarding mga government facilities na hindi na nag-implement ng no smoking policy. So we give them the Red Orchid Award. Ibig sabihin nun, they promote a healthy workplace. So yan, madami tayong ini-implement na programa, and nakatutok na siya dun sa non-communicable diseases kasi yun na talaga yung natin na nagiging problem. Nag-urbanize tayo, nagmo-modernize tayo, nakaupo tayo sa harap ng isang computer, sa isang desk. Yung mga bata, naglalaro, computer na ngayon. Hindi na, pag maglaro sila, hahawakan nila yung computer, uupo sa isang tabi. Nung bata kami, lalabas kami ng bahay. So, we encourage na yung mga children to go out. So, childhood obesity, tinututukan din namin kasi sa kabataan yung nag-uumpisa yung programa na gano'n. Ay, maraming salamat, Yusek. Maraming akong natutunan ngayon. Ngayon, mga boss, alam natin, no, na pag tayo ay may sakit, kahit pa sa rural area ka, pwede na po nating lapitan ang kumbaga maaasahan na po talaga ang Department of Health. Again, nakasama po natin si Yusek Ted Herbosa of Department of Health. Thank you so much for your time, sir. Maraming salamat, Carla. Maraming salamat.